Namimiss ko yung lolo't lola ko. Lalo na dati natatandaan ko, kaugnay ng sermon na ito, meron silang lutuan, yung kalan na di kahoy, yung ganyan. Di ba, yung ganyan? At one point, mawawala yung apoy niyan. Di ba? Magpupuro parang mga abo na puti. Kala mo wala na. Sasabihin ni Lolo sa akin, Apo, hipan mo. Yung pang-ihip na tubo, yung... Hoy, natawa kayo. Magkasingitan tayo. Pag hindi ka sanay nun, nako, magpaparang espasol ang mukha mo. Kasi yung mga puting abo, ay, nako. Pero pag hinipan mo yung walang apoy, mahahawi yung abo. Makikita mo parang may pulang aandap-andap baga. Hipan mo, konting ihip pa, magliliyab uli ito. Bakit ganon? Kasi may apoy eh. Nawala lang. Kaya kahit kala mo wala, meron pa yan. Konting ihip lang. Ganon ang pagmamahal. Pagmahal mo, mahal mo. Pagmahal ka, mahal ka. Medyo huhupa yan. Medyo parang mawawala yan. Kasi magkakaroon kayo ng ibang priorities, trabaho, negosyo. Minsan magkakatampuhan pa kayo. Minsan long distance relationship. Minsan mainis ka sa kanya, mainis siya sa'yo. Pero kapag mahal mo, mahal mo. Mahal ka, mahal ka. Konting ihip lang. Konting, sorry ha. Sorry, pati na tayo ha. Konting, okay ka lang ba? Huwag mong pabayaan sarili mo ha. Konting, anak, dyan sa abroad, huwag mong kaming alalahanin dito. Mahal ka namin. Konting, tol, tulong ko sa'yo. Kahit may pamilya na ako, di kita nakakalimutan. Alam niyo yung pakiramdam ng isang asawa, ng isang magulang, ng isang kapatid, ng isang anak na akala mo nakalimutan ka na niya? Akala mo galit pa rin siya? Akala mo matitiis ka niya? Akala mo ganun na ang lahat? Dahil meron na kayong sarili-sariling pamilya? Akala mo pinapabayaan ka na? Konting pangungumusta, konting pag-apologize, konting pag-sorry, konting lambing. Ay, mahal pa rin pala ako. Ganun lang yun. At hindi dapat pinagtatagal yun. Eh yung analogy natin kanina, huwag mong pagtagalin. Kasi kapag pinagtagal mo, mas mahirapan ka na muling mag-apoy ito. Hanggang sa matapunan na ng maraming apo. Isin mo yung apo. Huwag kayong maghintayan. Magsimula ka. Dapat sa relasyon, may nag-aalaga talaga. Dapat kayong dalawa. Pero kung hindi man siya makapag-alaga, nagkukulang siya, dapat sa relasyon may mas nagdadala. Kung hindi siya, ikaw na. Di ba sabi ko sa inyo noong nakaraang linggo, ang Panginoon mananatili. Hihintayin tayong magbago. Hihintayin tayong mamunga. Hihintayin tayong tumino. Sana, ganun din tayo. Yun ang pagmamahal na hinihingi sa atin ni Kristo. Lalong-lalo na sa taong hindi pa sa'yo. Hintayin mo siya. Problemado lang. Nagtampo lang. Galit lang. May toyo lang. May sumpong lang. May ugali talaga. Pero, kahit na pinababayaan na niya yung relasyon ninyo, huwag mong pababayaan ito. Siya man ang bumigay, siya naman ang mawala, siya lang magdadala. Basta ikaw, napatunayan mo, tunay ang pagmamahal mo sa Kanya, sa kabila ng ginawa niya. Mga kapatid, ito sana ang ating hilingin sa ating banal na misa. Yung mapatunayan natin sa tao, sa Diyos, na kapag nagmahal tayo, totoo talaga. Hindi nawawala, hindi sumusuko, hindi nag-give up. Kasi kung hihinto tayo sa pagmamahal, magiging questionable yung ating pagmamahal. Ikaw ba ay totoong nagmahal?
Kasi kung mahal mo, mahal mo. Mahal ka, mahal ka. Magkatampuhan man kayo, pwede mo pa rin papanumbalikin ito. Kahit na hindi manumbalik yung dati, basta nandun pa rin yung respeto, yung paggalang, yung paghahangad ng mabuti sa kabila ng ginawa niya. Patunay yun na minahal mo siya talaga. Lagi nating isipin, ha? Ang Diyos ay tunay nating kaibigan. At lagi nating pahalagahan ang mga tao na sa ating buhay mula noon hanggang ngayon ay nandiyan. Sila ang mga tunay nating kaibigan, hindi yung ating kasosyalan, hindi yung ating ka-FB lang, hindi yung iyon lang kainuman, kundi yung mga tao na mula noon hanggang ngayon, kahit nagkasakitan na kayo, kahit nasaktan mo na ito, ay nanatiling nandyan para sa iyo. I hope and pray na yan ay asawa mo, na yan ay anak mo, na yan ay magulang mo, na yan ay kapatid mo, bago ang ibang tao.